I love you, pew. Pew, pew, pew. Pati si ano, wala pa. Nagwawalis yun. Sarado pa yung gate. Sarado pa yung office. Ganito pala pag ikaw first. Anong oras na? Time check 4:26. Umalis kami sa bahay. Alam ko mga alas 4 na rin eh. Ayan. Merong iiyak mamaya. Kasi hindi na siya yung first. Dalaga pa pala yung teacher na yun eh. Alam ko medyo ano na rin yun eh. Past her prime na eh. Pero dalaga pa pala yun. Yung laging nauuna dyan. Sabi ko pa, wala bang buhay yun? At dumarating ng ano, napakaaga araw-araw. Turns out dalaga pa pala. Yung isa rin si Ma'am Senden na laging first na natalo namin. Dalaga rin yun. Pero ano, past her prime na rin yun. Nire-regla pa kaya yan? Malay ko. Hindi, wala akong balak magtanong. Ang daming ganun na teacher ano. Hindi nakapag-asawa. Kaya nung nabuntis ko si teacher eh kasal ka agad eh. Ilang taon siya, ilang taon ako. 25 kami pareho, 25. Yung dalawang aso kagabi, hindi, basta talaga nagre-regla yung puti na aso, yung maliit yung terrier. Patayan talaga yung mag-ama, yung dalawang lalaki. Hi. So nagpatayan na naman sila kahapon. Well, this time it's my doing. Kasi nga may biyaya ako kagabi, may inaantay akong truck. Kasi hindi natuloy kahapon sa araw. So ine-expect ko sa gabi darating kagabi. Ngayon, tapos syempre hatid ko siya ngayon. So mga alanganing oras, alas 4 ng hapon ganyan. Tulog ako, at least pinilit kong matulog. Yung isang aso, kahol ng kahol. Meron akong technique na ginagawa dyan eh. So since katutulog ko lang, tinuruan ko si teacher ko anong gagawin niya. Kako, itali mo si ano pakawalan mo. Madaling salita, pagpapalitin mo lang. Kasi pag nakikita niya na kinakasta yung isa dun sa isa, nagwawala siya, hindi mo mapapatigil yung kahit anong gawin mo. So inignore niya ako, nag-node pa rin siya ng Netflix. So sa buwisit ko, sabi ko, pag ako tumayo, pakakawalan ko yan, problema mo yan, pakakawalan ko yan pareho. Dahil ayoko mawala antok ko eh, para lang tumahimik ba. Pero bigyan kita ng 5 minutes, 10 minutes, magpapatayan, ikaw mag-awat sabi ko. Parang wala pa rin narinig.
Sa pinakawalan ko, tumahimik naman. Good. And tumahimik ang haba ng panahong ano, tumahimik. Kaya lang alam ko eh. Alam ko na magpapatayan sila eh. And true enough, may lumalagabong sa gate. Tapos kumakahol na yung asong may regla. Tapos ang lakas ng TV niya. Sabi ko, pause mo nga yan, pause mo. O pag pause niya, naririnig namin yung growl ng nag-aaway. O see, kanina pa yan, sabi ko ganyan. Eh siya, hindi siya marunong mag-awat eh. Idadami niya sarili niya eh pag nag-aawat siya. Nakagat na yan eh sa pag-aawat, hindi siya marunong. So pumayo ako para awatin. May technique na ako niyan, sobrang laging nag-awat. May technique na ako paano mag-awat. Nga lang this time natagalan sila bago naawat. And pag ganyang regla talaga, patayan yan eh. Patayan yan. Ano, hanggat walang nag susurrender, tuloy-tuloy yon. Sana, dapat, technically. Ang problema, yung isang yung anak, hindi tumitigil yon kahit sumusurrender. Sa aso, kapag tumihaya yung isa at hindi na lumaban, surrender na ang ibig sabihin nun. Pero siya, yung isa, yung brown na light brown na chow chow slash terrier, hindi siya tumitigil. Talagang go for the kill siya. Kaya kailangan mong awatin. So, sinabi ko si teacher, yan, ganyan. Yan ang ibig ko sabihin kanina. Sana man lang nakinig ka sa akin. Sabi ko gano'n. Tapos, aawatin niya ng mano-mano ng kamay. Hindi mo pwedeng awatin ng mano-mano yan. Tabi ka na lang, ako mag-aawat. Sana kanina sinunod mo lang na lang yung sinabi ko, hindi nagkaganyan. So anyways, naawat ko, kinadeno ko yung isa, tinali ko. Kinadeno ko yung isa sa paa. Kung kaya sa leeg, pero may technique pa rin kung sa leeg, pero pinaka-safe talaga sa paa. So nung naawat ko dun sa pinag-awatan, init talaga ng ulo ko kasi yung antok ko mababaw eh. Pero pinipilit ko lang matulog dahil nga para hindi ako antukin sa biyahe. Eto na naman kami kasi nung nakaraan ginanyan niya ako sa tent nung dumating eh. Pero mo layo ng biyahe ko, napipikit ako habang nagmumotor. Akala ko hindi totoo yun eh. Totoo pala yun. Akala ko sa kotse lang mangyayari yung wala kang tulog, mapipikit ka. Sa motor din pala nangyari yun. Anyways, so nung naawat ko na yung lugar na pinag-awatan ko, yung dugo talaga, dumanak ng dugo. Yung isang platito ng dugo yun. Dalawang spot eh. Isa sa gate, isa dun sa pandayan. Tapos nung tinali ko na, tumahimik na. Paglabas ko yung lugar na pinagtalian ko dun sa itim, ang dami pa rin dugo. First time nangyari yun, nag-alala ako. Kasi baka maubusan baka masyadong maraming tumulo na dugo sa kanya, matuluyan siya eh. Isa pa, walang magdidila ng sugat niya sa leeg. Paano niya madilaan yun? Ngayon, nung patulog na ako kagabi, madaling anong oras na rin yun eh. Yung iyak ng itim, yung maraming dugo, iba, cry of pain. Hindi cry of, uy, jut na ako, hindi. Cry of pain. Mahina lang pero cry of pain. Well, I'm sorry. Diba na kasi society ngayon eh. Unfortunately, nadamay si teacher eh. The society na don't follow men, be your own woman, etc. etc.
Make your own money, drive your own car. Huwag ka lang mapaaplatan. Live in your own house. Huwag ka lang loloobin. You don't need men. Huwag ka lang may bubuhating mabigat. Yan yung mga ano ni teacher. Yan yung mga leader yan, international si teacher. Ng ganyan na independent woman, keme-keme. Sabi ko, ano to? Medyo mahina kasi siya sa English. Pinapagawa niya sa akin. So yun yung team nga about independent woman na ganyan-ganyan. Sabi ko, ba't mo ko pa gagawin yan? Woman ba ako? Although kaya kong gawin, ayoko lang gawin. Ako sa tagal ko na nagdadala ng mga aso namin. Ako nagdadala ng aso, papakain, papaligo, nagmamanage, ganyan. Medyo semi-dog whisperer na rin ako eh. Kasi alam ko na kung paano sila patahimikin individually. Alam ko na kung paano hindi matrigger ang away. Lalo na pag may regla. Ayan. Si teacher, medyo kailangan pa niyang ma-seminar. Kasi every time, halimbawa nagtataka siya, bakit nakawala yung dalawa? As long as within my perimeter na ganito, ganyan. Kaya ko silang hindi mag-away. Especially pag wala namang regla yung isa. In the wild yan, kahit yung ibang lahi, like lion, kahit anong hayop naman eh, pag merong pinaglalabanan ng babae, patayin naman talaga eh. Hindi lang naman aso eh. Kaya temperature ngayon. Uy, oh my goodness, wala ka man lang reflector boy. Ayan oh, overpass. Nagbabike din ako, boy. Di pa talaga nakalingon eh. Out of sight, out of mind yung style ng mga ngayon eh. Pag di ako nakatingin, di ko alam. Pag di ko alam, safe ako. At least si teacher nakakakita na ng mga ganyan. Sabi ko, out of sight, out of mind na naman, no? Tapos madalas mga babae, mga nakatungo, tumatawid.
whether nasa pedestrian lane or wala, tatawid, nakatungo or nakatalikod or lutang, yan. Tapos XX yung sasakyan, matutulin. Okay, sasabihin ko sa kanya, kita mo to, iniisip niya dahil di siya nakatingin, siya iiwasan, which is true. Pero paano kung ang nagdadrive kagaya niya, nagpipindot din sa cellphone, alam na. Sa lahat ng panahon, napipindot ka ng cellphone nang wag na wag mong gagawin habang tumatawid. Si teacher, nung sinusundo ko yan ng nagko-commute kami, yan ang unang kinokorek ko sa kanya. Tart, tigil mo muna yan. Hahawakan ko kasi siya Hindi mo ba magawang umano muna? Tumingin muna sa daan. Mas importante pa sa buhay mo yung pinipindot mo dyan. Sabi ko, ganyan ka ba pag ikaw lang mag-isa? Hindi, kasama kasi kita. Kasama mo ako. Hindi, wag kang pipindot ng cellphone pag tumatawid. Intawid pa naman namin yung din sa overpass. Sabi niya, tara, lakad na lang tayo. Natamad ako umakyat, masakit tuhod ko, gaganyan siya. Tapos tatawid kami dyan. Blind spot yan Kaya nga naglagay ng overpass dyan blind curve. Paahon Siyempre paahon, bumubuelo yung nakasasakyan. Ganon din yung pababa. Yun, gravity yun. Pag di nag-control, mabilis. So if you value your life, don't use your phone. Simple may kausap lang kahit nakatingin ka kahit hindi ka nakatingin sa cellphone mo syempre yung utak mo lutang dun sa kausap mo, di ba? Whether social talk lang yan or business talk, work talk. Bawas na yung attention mo sa kalsada. Yan pa kaya ang nakatungo, pumipindot. Kaya yun. Kaya sabi ko nga, pag magmomotor na, may sasakyan na, hindi ko papayagan magmotor to si teacher. Dahil wala nga motor, napipeligro na yung buhay niya. Yung pa kayang meron, di magdadamay pa siya ng iba pag may motor na siya, pag nagmomotor na siya. May nagsabi nga yan, ang babae daw, daw sa kanila yon, parang gift nila yung multitasking. Kasi nga magiging nanay sila, mag-alaga silang maraming anak, ganyan, alaga ng bahay, kung totoong buhay man kasi ngayon wala nang nagaganon luluto, ganyan, maasikaso ng mga anak. Kung bet niya, mag-aasikaso hindi asawa niya kasi sa panahon ngayon wala na nag-aasikaso ng asawa, basta ganyan. So nature ng ng babae, instinct, kumbaga instinct, naka-built in sa babae yung multitasking. Unfortunately, sa ganyan nila nagagamit. Magaling mag-multitasking ang babae, totoo lang. Kaya nila, ito naman, magdilig naman, ito naman, yan. Parang masaya sila sa ganong nag-aalaga ng iba't ibang anak, ganyan, asikaso, ganyan. Happy sila. Di kagaya ng lalaki na focus muna ako dito, focus muna ako dito.